Today is Rakshan Bandhan. So despite sa mga nangyayari, ang mga tao ay patuloy pa rin sa kanilang selebrasyon. So magtingin muna ako dito. Good morning, Didi. Happy Rakshan Bandhan. Ako ng pera sa ATM. Tingnan nyo guys, malapit na matapos. Ayan, nakikita nyo maraming tao. Nagpapalagay dyan sila ng bracelets sa mga pare-pare nila. Ito yung mga bracelets na binibenta. Yan, ikakabit nila sa kanilang mga brothers and sisters. Tapos dito nagpapakabit sila sa mga pare. Nagpapakabit sila. Guys, today is Rakshan Bandhan, kabitan ng kanilang bracelets again, and holiday po dito ng brothers and sisters. So si Indira, baka nag-house to house na siya. Hindi na yung kagaya before na nagluluto sila, tapos pupunta kami doon, kasi ganun usually guys, no? Maghahanda yan sila, pupunta yung kanilang mga brothers or ibang mga sisters ba nila. At kung saan yung pinaka-main na parang talagang mga sister nila, doon yan sila pupunta. So ayun, sabi ni Kanchi, pupunta daw siya dito para maglagay na lang ng bracelet, tapos magbibigay lang kami sa kanya ng gifts or cash. So kuha sana ako ng cash doon sa bangko guys, sa ATM, kaso lang walang pera kasi siguro syempre holiday. So ayun, nagbisi-bisihan na yung mga tao doon. Yung mga iba naman guys, practical na talaga sila. Simple lang, punta lang sila dyan, magpalagay lang, wala na, magbabayad lang sila, magbibigay lang sila ng pera sa pare. Depende na sa kanila guys kung magkano ang ibibigay nila sa pare. So yun lang, kung ano, kasi parang hindi naman talagang malaking festival, ano. So yung iba ganun na lang yung ginagawa nila, practical na lang ba. So ayun, si Kanchi punta siya doon sa bahay ng kambal, natiyuhin ni Johan nga, and punta na naman siya doon sa kabila, and punta siya dito mamaya. So si Buwa guys, wala siya dito. Maaga siyang pumunta ng Nepal Army Hospital dahil sabi niya sa akin, kukuhanin niya daw yung result niya sa blood test. So ayun guys, at maghanda muna kami, hindi pa kami nakapag-breakfast ni Johan, and sila naman ni Deepak, bumabiyahe na po sila pa-uwi ng Kathmandu. Pala sabi ko nga, na-share ko rin sa community ko, yung nawawala pala is Filipino na kabayan natin is lalaki po siya. Na-identify po nila. Dahil siguro sa record din ng mga agencies sa mga pumupunta dito sa Nepal para mag-tour. So kumukuha sila ng mga agencies para yun, doon nila kukontakin. Kung gusto nilang pumunta sa mga iba't ibang tourist spot dito sa bansang Nepal. So dyan naman may mga record dahil kukuhanin naman nila yung mga copy ng mga passports. And ayun, at chine-check din nila this time yung mga agencies. At syempre dahil napakarami pong mga turista ang mga missing. At isa na nga po dyan yung kababayan natin. So, yung ngayon kung saan nangyari yung like sa Trishuli at saka sa Butikushi, Risoa district, yan po talaga ang mga napupuntahan po ng mga turista. At isa po yan napakagandang lugar din, and marami pong pumupunta talaga dyan.
And yung Resoa naman at Butikushi ay talagang sila talaga yung pinakaunang nabagsakan, no? Kaya sila talaga yung grabe ang disaster sa area nila. So far ngayon guys, yun na nga sa government na kung bakit inayawan nila yung tulong ng international na iba na magpadala ng rescuers na tulong. Siguro dahil na rin sa na-challenge sila noong 2015 nung earthquake na nangyari. So kaya siguro mas ngayon pipiliin nila na gagamitin muna nila yung perasan nila bago sila mag-agree or tatanggap ng tulong international about sa mga rescuers ba. So ayun, at hindi naman sila guys na ayaw na talaga nila ang tumanggap. Kasi alam niyo naman yung Nepal is very independent po na bansa ito. At masasabi ko rin matatapang po sila. Pero yun nga, when it comes sa mga ganito, kalamidad, agree talaga ako na kailangan talaga nila yung mga mas experts pa talaga at yung iba pa. Kaso lang, mas gusto pa nila siguro sa ngayon, gamitin muna yung purasan nila kung ano meron sila. Gawa nga nung nangyaring 2015, na doon sila siguro mas na-challenge. Kasi nga 'di ba, mas grabe din ang nangyari nung 2015 na earthquake. So ayun guys, at saka si Buwa pala, wala dito. Pumunta po siya ulit sa Nepal Army Hospital, sinabi niya sa akin, 6 o'clock po siya umalis para kuhanin na yung blood test result niya. And ngayon, kanina pa brownout. Siguro nag-start yung brownout, ano na guys, so 10:15 na, mag-11 o'clock na. Nag-start yung brownout mag quarter to 10. So mag-iisang oras na. Actually, nagpe-prepare pa ako ng breakfast namin ni Johan. Kaso lang, wala, nanigas na yung isang pancake ko doon. Wala pa rin kuryente. And again, magpapasalamat po ako sa inyo, sa mga concern nyo, sa mga advices nyo dyan. So, ayun, maraming salamat po. At si Indira, I think pupunta siya today para nga magkabit. Kasi guys, alam nyo, yung iba sa kanila kasi, talagang magta-try yan sila ng best nila kasi naging parte na talaga ng kanilang kultura yan. At saka magkakabitan, tapos magbibigay gifts yung mga brothers or sister nila sa kanila. So, yung iba talagang kahit ganito yung mga nangyayari is patuloy pa rin sila dahil nga naging parte na po ng tradisyon nila. So kaninang umaga, lumabas po ako, bumili po ako ng maluluto ko, bumili po ako, ngayon ang lulutuin ko, nag-decide po ako na paneer. Ayan. Paneer po na i-prepare ko na yung lulutuin ko, tapakita ko ito ulit sa inyo kung paano ko lulutuin. So ayun guys, at sila pala ni Deepak, biyahe na sila ngayon. Kanina pa pala sila bumabiyahe, basta sabi ko sa kanya, ingat lang kayo. And from Chitwan naman to Kathmandu is mabilis lang naman. Siguro mga 5 to 6 hours at gamit naman sila ng private cars. So mas mabuti yun kahapon dahil nakarating na sila ng Chitwan kasi mas malapit ang Chitwan papunta Kathmandu kaysa sa Pokhara to Kathmandu. Very risky ang daanan talaga and mas malayo po konti ang Pokhara to Kathmandu. So at least yung Chitwan to Kathmandu, medyo okay yung daan guys. So ayun, at ay ambot, anong oras kaya babalik yung kuryente guys, no? Sana bumalik na kasi hindi pa ako nakakain din ng breakfast. Si Johan, isang pancake lang, yung isang pancake na nigas na talaga doon. Pero kapag nakabalik ng kuryente, naihanda ko na rin yung rice namin at yung lulutuin ko, mabilis na lang yun para makakain na lang kami diretsyo ng brunch. Yan na guys, thank you Lord, may kuryente na po kami. So makakapag-start na tayo ng luto-luto guys. Na muna ako, no? Magsalang na muna ako ng aking sinaing. Ayan, teka lang. Kasi alam nyo naman, wala pa rin gas. Alam nyo guys, no? Yung mga, nasabay sa, sa ilog, sa river, yung mga naanod-anod na. Ano siya guys, may mga tangki ng gas. Ay, ang mga tao guys, nag-aagawan. Mayroon din dito na, buti naman, napakabilis lang, naagapan ng mga pulis. Dalawa sila ano ang nadakip. Imagine nyo guys, patay na yung tao. Wala talagang awa. Mabuti may nag-video. Patay na yung tao, nasa ilog na,
Wala na ba? Kumbaga may mga alahas. Ala, hinahawakan pa dito sa buhok. Oh, at pinagkukuhanan ang mga, ang tawag nito, ang mga alahas. Siguro may hikaw yung tao na hindi ko alam kung babae yun o lalaki. Pero baka babae yun ba guys? Kasi mukhang marami siya nakukuha na hikaw-hikaw o ano. Grabe no? Buti na dakip. Hindi yan kahit ganito yan sila dito guys. Pag ganyan. Tao din ba? Wala na, hindi na binigyan yung patay na ganun. Sabunutan mo pa, tapos lunod na nga. So, ayun guys, magluto na ako. Papakita ko to sa inyo. Nagsaing muna ako ng rice. Tapos, ayun. So, yun, mama, sabi niya, may kuryente na. Masaya din yung bata. Sabi ko, sige na, i-charge mo na yung i-charge mo na yung power bank, anak. Kasi charge ko yan. Meron namang battery pero hindi man ba syempre nagagamit din namin. So ayan sa pressure cooker ako nagsaing. Mabilis lang 'yan. At lutuin ko na yung paneer. Grind natin to guys at saka lagyan natin ng konting tubig. Yan, ito yung magiging sabaw natin or gravy. So, after ko mag-grind, ito na siya guys, oh. Nilagyan ko lang siya ng tubig. Okay guys, luto na yung aking paneer. Kakain na po kami, nandito na si Buwa. Ayan. So that's it po. Masarap ang aming ulam.